So guys, magandang umaga sa inyong lahat at sa mga Bisaya maayong buntag kaninyong tanan. So ngayon guys, tuturuan ko naman kayo sa paggawa ng isa pang organikong pataba, ang tinatawag na fermented plant juice. Ang fermented plant juice ay isang uri ng organikong pataba na mula sa iba't ibang uri ng halaman. Ito ay napahalaga sa ating mga halaman upang maging malusog ang ating halaman. Ito ay nakapagpa-berde at nakakalapad sa mga dahon ng ating halaman at pagpaganda ng tubo ng ating mga halaman. Ang gagamitin nating halaman guys ay dahon ng malunggay, talbos ng kamote, at talbos ng sitaw. So pwede kayong gumamit ng anumang uri ng halaman na makikita sa inyong paligid. Dahon ng ipil-ipil, dahon ng kakawati, alugbati, kangkong, o ano pa mang dahon na makita sa inyong paligid. Sa paggawa ng fermented plant juice, maliban sa mga halaman na kakailanganin natin, gagamit din tayo ng molasses. So wala tayong molasses guys, so gagamit lang tayo ngayon ng brown sugar. Issue sa paggawa ng fermented plant juice guys, kung gaano ka bigat yung mga gulay mo o mga halaman mong gagamitin, kalahati lang ang timbang ng iyong molasses o brown sugar. Halimbawa, 2 kilo yung mga halaman mo, so ang asukal mo ay 1 kilo lang. So kalahati lang siya ng timbang doon sa gulay. So ang ratio natin ay 2:1. Kailangan din natin guys containers o paglalagyan natin sa paggawa ng fermented plant juice. Dito natin paghaluin ang ating mga sangkap. So natin gawin natin yung ating mga gulay. Ito na yung sitaw natin guys. So ilagay natin dito sa ating container upang lalagyan. Sunod naman natin yung talbos ng kamote. Ilagay natin ulit dito guys sa ating paglalagyan natin ng ating fermented plant juice. Ito yung ating malunggay. So hihimayin lang natin siya dito sa ating lalagyan. Ito na yung tatlong sangkap natin guys sa paggawa ng fermented plant juice. Okay guys, timbangin natin kung gaano kabigat ito. So 1/4 guys, ang timbang ng ating mga pinagsama-samang dahon ng gulay. So nangailangan lang tayo ng kalahati ng 1/4 na asukal. So 1/4 ay 250 grams. So ang kalahati ay 125 grams. Dito guys, ang ating 1/4 na asukal. Yung mga pinagsama-sama nating gulay guys ay tumimbang ng 1/4. So ito yung 1/4 na asukal natin. So hatiin na lang natin to. Kasi ang ratio natin ay 2:1. So kapag 2 kilo yung gulay natin, ang ating asukal ay 1 kilo. So ang timbang ng asukal natin ay kalahati sa timbang ng mga gulay natin. Atin na natin tong 1/4 na asukal natin. So dito muna natin siya ilagay guys. Bago natin ilagay doon sa mga sangkap nating mga gulay, ay tutunawin muna natin siya dito sa isang lalagyan. Pero bago natin siya tunawin, lalagyan natin siya ng kunting tubig. Ang gagamitin natin tubig guys ay kailangan ay stock na siya ng 24 oras bago natin siya gamitin. Kasi may mga klorintong tubig natin dito, so kailangan napasingaw o na-stock muna siya ng 24 oras. So guys, natin na natin.
natin siya dito guys. Ito na yung ating asukal guys. Ilagay naman natin to dito sa ating mga gulay. Dito na yung dalawang sangkap natin. Mga dahon ng gulay at ang ating asukal. So pwede natin siyang haluin na sa pamagitan ng kamay. Pero bago natin siya haluin sa pamagitan ng kamay, tiyakin natin na malinis ang ating kamay. Bago muna guys Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel natin, so paki-click ng subscribe. At paki-click na rin ng like and share. Ito na yung natin guys. Sarap ng amoy. Medyo malaki tong lalagyan natin na inahanda guys, container natin. So ilipat natin dito sa medyo maliit. So bago natin siya takpan guys, so kailangan natin siya lagyan ng pampabigat. Pwede tayong gagamit ng net o kaya ito sa akin guys, gumamit na mayroon akong plastic na mayroong butas-butas. So ilagay natin sa ibabaw at lagyan natin ng pampabigat para hindi lulutang yung ibang sangkap natin na gulay guys, para pantay-pantay silang peppermint. So lagyan natin ng bato para lulubog yung lahat ng gulay natin doon sa molasses o sa asukal natin. So tiyakin lamang natin na malinis yung nilagay natin na pampabigat o mga bato. O pwede natin siyang takpan ng papel o kaya tela. So tatayin natin guys, at tiyakin lamang natin na maayos yung pagka takip natin na hindi siya papasukin ng anumang insekto. Ito na guys yung ating fermented plant juice. After 1 week pwede na siyang ating gamitin, pero mas maganda kung paabutin pa natin siya ng 1 buwan. So lagyan natin siya ng date kung kailan natin ginawa para alam natin kung kailan natin siya aanihin. So ngayon ay August 25. So after 1 week, so pwede nating anihin. So ilagay natin siya guys sa tuyo, malamig at madilim na lugar katulad ng sa ilalim ng lababo. Okay guys, balikan natin siya after 1 week. Guys, magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga Bisaya, mayong buntag kaninyong tanan. Pagkatapos isang linggo guys, sa paggawa natin ng fermented plant juice, so ngayon ay atin na siyang haharbisin. Mas maganda guys kung paabutin rin natin siya ng 1 buwan para mas ma-ferment ang mga sangkap. Pero ngayon guys, harbisin natin siya after 1 week para makita nyo lang kung paano nga ba ang pag-harvest ng fermented plant juice. Ito yung fermented plant juice natin guys. Ginawa natin siya ng August 25. Ngayon ay September 1. Buksan natin guys. Ano bang nangyari na ng ating fermented plant juice pagkatapos ng 1 linggo? Baho guys. Parang siyang food supplement. Nangamoy yung sangkap natin ng malunggay. So alisin natin itong mga bato muna guys. Ito na yung ating fermented plant juice. Ang ating gagawin ay atin siyang sasalain gamit ang net. So, mainam guys, ang pag-harvest guys gamit yung net kasi mapipiga. Piga mo yung gulay. Ito na guys yung ating juice mula sa ating halaman. Ngayon guys, sasalin naman natin siya dito sa ating plastic container. Mayroon siyang lagayan. As nilagyan na rin natin siya ng tag na FPJ, Fermented Plant Juice. So para alam natin kung mga liquid organic fertilizer ang na-stock natin. So sa paghalo na ito guys,
Sa 1 litrong tubig guys, lalagyan natin siya ng 2 kutsarang fermented plant juice. Sa mga subscribers ko, maraming salamat sa patuloy na panonood ng aking video. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-click na lang ng subscribe sa baba. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. So shake lang natin guys para maghalo mabuti yung tubig at saka yung ating fermented prawn juice. Paalala ko lang guys na yung tubig na gamitin natin doon sa paghaluan o paglalagyan ng fermented plant juice natin ay kailangan unchlorinated water. Yung na-stack na siya guys ng 24 oras bago natin siya gamitin, o napasingaw na siya ng 24 oras bago natin siya gamitin. Kasi yung tubig natin guys ay may chlorine. Ito yung fermented plant juice natin guys ay pampaberde at pampalapad ng dahon at pampalusog sa ating mga halaman. Maganda to guys sa mga halamang gulay na madahon katulad ng pechay, mustasa, lettuce at iba pa. So yun guys, nahalo na yung fermented plant juice natin. So maglalagay tayo guys dito sa ating sprayer. So guys, ito na yung fermented plant juice natin. So pwede natin itong i-spray sa ating halaman. So guys, maraming salamat. Sana mayroon kayong natutunan sa pinakita kong video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click na lang ng subscribe button sa baba. Paki-like na rin at share na rin para matuto yung iba. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat kayong lahat.